Sa kasalukuyan, isa sa mga bagong usapin sa NBA trade market ang patuloy na binabantayan ng mga fans ng Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans. Ayon sa mga ulat, nasa trade discussion na raw ang dalawang koponan, at ang sentrong pinag-uusapan ay kung papaano mailalapit si Yves Missi ng Pelicans papunta sa Lakers, kapalit naman ng rookie wing na si Dalton Knecht. Ang balitang ito ay nagdulot ng halo-halong reaksyon dahil parehong may potensyal na maging mahalagang bahagi ng kani-kanilang mga roster ang dalawang manlalaro. At samantala, kung titingnan ang performance ni Yves Missi, makikita ang kanyang value bilang isang young defensive center. Sa kanyang unang season sa Pelicans, nagtala siya ng 6.8 points, 5.2 rebounds, at 1.1 blocks per game sa limitadong playing time na nasa 17 minuto kada laro. Ang kanyang defensive rating ay nasa 110 na maituturing na average para sa isang rookie, pero nagpapakita ito ng foundation na maaaring i-develop kung mabibigyan ng mas malaking role. Maraming analysts ang naniniwala na sa sistema ng Lakers, kung saan kulang sila sa rim protection kahit may DeAndre Ayton, maaaring magbigay ng dagdag na depth si Missi bilang energy big man. Ayon kay Coach Chris Finch ng Timberwolves, na naka-match up nila sa preseason, Missi has the tools defensively. Ang kailangan niya ay consistency at minutes para makita ang buong potential niya. Sa kabilang banda, si Dalton Knecht naman ay nagpakita ng solid na shooting ability sa Summer League kahit medyo struggle. Sa kanyang mga laro, nagtala siya ng 12.4 points per game, kasama ang 38% shooting mula sa 3-point line. Kung ikukumpara, mas angat si Knecht sa spacing at floor stretching, na isa ring pangangailangan ng Lakers. Ang kanyang offensive rating ay nasa 112, mas mataas kaysa kay Missi, at dito pumapasok ang tanong kung bakit handa ang Lakers na i-consider ang ganitong uri ng trade. Ayon kay NBA analyst Kevin O'Connor ng The Ringer, Knecht is exactly the kind of young shooter LeBron and Luka Doncic need beside them. Trading him this early could backfire if Missi doesn't develop quickly. Kung babalikan, ang supporting cast ng Lakers ngayon ay binubuo nina Luka Doncic, LeBron James, DeAndre Ayton, at Austin Reeves. Malinaw na malaki ang papel ng mga shooter para magbigay ng space sa loob, bagay na kayang gawin ni Knecht. Ngunit kung titingnan ang side ng Lakers management, may pangangailangan din sila ng long-term rim protector dahil hindi sapat na si Jackson Hayes lang ang bumubuo ng second unit defense. Sa puntong ito, makikita na ang trade proposal ay mas nakatuon sa balancing act ng roster, kung offense ba o defense ang dapat pagtuunan. Para naman sa Pelicans, kung matutuloy ang trade, makakakuha sila ng isang reliable young shooter na maaaring makatulong kay Zion Williamson at Brandon Ingram sa spacing. Kilala ang Pelicans na minsan ay hirap sa perimeter consistency, at kung papasok si Knecht, maaari itong magbigay ng bagong dimension sa kanilang offensive set. Ayon kay Coach Willie Green, we always look for a shooter who can complement Zion's inside game. Someone like Knecht fits that profile. Sa ganitong perspektibo, parehong panalo sa ideya ang dalawang koponan, ngunit depende pa rin ito kung paano magde-develop ang bawat player sa kanilang bagong environment. Sa huli, ang trade discussion na ito ay nagpapakita ng dalawang magkaibang direksyon, isang koponan na naghahanap ng depensa at isa na naghahanap ng opensa. Ang Lakers ay maaaring makinabang sa physicality ni Missi, ngunit malaki rin ang mawawala sa kanila kung aalis si Knecht na may kakayahang magbigay ng spacing sa floor. Para sa Pelicans, madidagdagan ang kanilang outside shooting, ngunit mawawalan sila ng isang batang sentro na maaaring maging cornerstone ng kanilang depensa. Sa ngayon, ang pinakamainam na masasabi ay nasa kamay ng management kung alin ang mas bibigyang halaga, pangmatagalang depensa o agarang scoring support. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.